Matagal na akong fan ng programa ninyo at talaga namang araw-araw akong nai-inspired sa mga storyang ini-era ninyo. Kaya heto na nga, dumating na rin ako sa punto kung kailan ako naman ang mag-share ng sarili kong kwentong pag-ibig. Ako si Crisel, 26 years old, mula sa Batangas. Nakilala ko si James nung nagtatrabaho pa ako bilang isang tagaluto ng kilalang tapsilogan sa Tagaytay. Madalas naming siyang maging customer. Mabait at palakaibigan siya. Kaya doon na nga nagsimulang maging malapit kami ni James sa isa't isa. Hindi ko namang alam na hahantong sa ligawan ang pagkakaibigan namin ni James. Nung una kasi, medyo na-intimidate ako sa kanya. Meron siyang komportableng buhay, magandang career, at higit sa lahat gwapo siya. Pakiramdam ko nun, hindi kami bagay. Pakiramdam ko, hindi siya seryoso. Pero sa paglipas ng ilang buwan, pinatunayan sa akin ni James na talagang mahal niya ako. Kaya naman, bilang nahulog na rin ako sa loob, nahulog na rin ang loob ko sa kanya, sinagot ko na rin siya. Magmula noon, magkasama naming hinaharap ang lahat ng pagsubok sa buhay. Pagkatapos kasi ng kontrata niya sa Tagaytay, na-assign naman siya sa Japan. Kaya naging LDR din kami for almost a year. At kahit na nakakalungkot, nagpunga pa rin naman ang lahat ng sakripisyo namin dahil pagkatapos nun, lalo pang tumibay ang relasyon at pagmamahala namin ng boyfriend kong si James. Hello, babe. Nandito na ako sa airport, sa may greeters area. Nasaan ka ba banda? Babe, relax ka lang. Malapit na ako dyan. Hintayin pa ako, ha? Hindi na ako makapaghintay Babe, konti na lang. Bibilis ko na yung lahat. Basta dito ako sa may window F, ha? Naka-white shirt ako, tsaka blue pants. Tapos, Okay na, babe. Ayun na. Nakikita na kita. talaga ba, babe? Nasaan ka? Ito na, oh. Hindi ka sa may kanan mo, babe. Naglalakad na ako papalapit sa'yo. Nasaan? Babe, Hi, babe! sobrang namiss kita, babe. Lalo na to. Nako. Aray ko naman, yung pagpisil mo talaga sa mga pisngi ko yung pinaka-namiss mo, ha? Sobrang namiss din kita, babe. Babe, teka lang. Bakit? Parang medyo tumaba ka yata. Hindi naman, babe. Nagkalaman lang ng konti, pero sexy pa rin naman, di ba? Ikaw nga, medyo nakangayayat Alam mo naman yung trabaho ko sa Japan, lagi po yan. Pero at least, pogi pa rin naman, di ba? Oo naman. Okay lang yan, babe. Huwag ka mag-alala, babe. Kasi, ngayon nandito ka na, ipagluluto na kita ng mga paborito mong pagkain. Makakabawi ka rin. At isa pa yan sa mga namiss ko sa iyo, babe. Yung mga luto. Ay, babe, siya nga pala. Speaking of pagkain, gusto mo ba kumain muna tayo bago dumiretso ng Bulacan o sa bahay na para diretso lunch? Sakto kasi yung tanghalian na pagdating natin doon. Teka. Ngayon na ba tayo pupunta? Babe, kalimutan mo na kagad. Di ba sabi ko sa'yo sa tawag kagabi, kinamama na yung diretso natin after dito sa airport? Namali pala ako ng pagkakaintindi, babe. Akala ko kasi bukas pa Bukas pa yung fiesta, kaya kailangan makapunta na tayo ngayon habang bisperas pa lang. Okay, sige, babe. Kaso, okay lang ba kung dadaan muna tayo sa apartment ng kaibigan ko? Oh. Kung saan ako sleepover? Sure. Nandun kasi yung iba kong gamit Okay lang. Don't worry, babe. Super lapit lang nandito. Walang problema, babe. Basta good for 1 week yung dadalhin mong mga damit, ha? Alam mo naman, parang bakasyon na rin natin yun. Oo naman. Naihanda ko na lahat, no? Good. So, tara na. Excited na rin kasi ako makilala mo si na mama Ako rin, babe. Sige, tara na. Tama, ito na pala yung mga pasalubong sa inyo. Nandiyan na po yung para kina JR at Elena at pati sa mga pamangkin ko. O anak, ang dami naman ng pasalubong na to. Sigurado ako matutuwa si na JR, Lena at mga bata nito. Hay nako, Insan. Ako hindi ako natutuwa kasi mukhang nakalimutan ko yung pasalubong ko. Ano ka ba, Richie? Hindi lang kita nabanggit pero meron ka rin dyan. Hanapin mo na lang. Talaga ba? Oh, salamat talaga. Joke lang naman yun. Alam ko naman hindi mo ako makakalimutan. Hanapin ko na din sa akin. Sige. Pa yun? Ay, teka anak. Sa'yo rin ba galing tong mga Coco Jam? Pati tong mga biskwit? Yan ma, kay Crisel po galing yan. Pasalubong niya po sa inyo. Bongga ha? May papasalubog din ng girlfriend ha?
Bakit, Iha? Galing ka rin bang abroad? Hindi po, tita. Gusto ko lang po talagang makatikim kayo ng mga pasalubong galing Tagaytay. Kaso hindi ko naman makakain to eh. Ayoko na matatamis, bawal sa akin to. Yung biskwit na lang po, tita. Masarap po yan kahit pang merienda nyo na rin po. Hindi na. Marami naman ako stock na pagkain dito. Pamimigay ko na lang siguro to mga pasalubong mo sa kapitbahay. Ma, huwag naman. Try nyo na lang yung bigay kila Ate Lena. Baka magustuhan pa ng mga bata. Siya, bahala na. Kung sino magustuhan yan, di ibibigay. Tita, nagtataray ka na naman. Yung puso mo. Ay, naku, ipapasok ko nga muna tong mga pasalubong sa kwarto. Ay, naku, teka. Bad na to? Ang bigat naman pala. Tita, tulungan ko na po kayo. Ay, wag na. Si James na lang. Patulong nga, anak. Sige po, maakin na po. Uy, Priscel, okay ka lang ba? Haha, oo naman. Alam mo, huwag masyadong intindihin yung si tita. Nagtataray lang talaga yun kapag nakakita ng magaganda. Hindi ko lang ipinahalata pero pakiramdam ko talaga hindi maganda ang unang pagkikita namin ng mama ni James. Ewan ko ba pero parang hindi ko na-feel na welcome ako sa kanila. Pero kahit na ganun, syempre wala akong choice kundi makihalubilo sa mga kamag-anak ng boyfriend ko. Kahit pa sobrang nakakailang. Hindi naman sa hindi ako sociable na tao. Siguro, mahirap lang talagang mag-adjust makisama lalo na pag pakiramdam mo hindi ka gusto ng mga tao sa paligid mo. Sa mga unang araw na bakasyon ko kina James, sinikap kong makuha ang loob, hindi lang ng mama niya, kundi pati na rin ng ibang mga kamag-anak nila. Hindi lang dahil sa kailangan o nagpapakitang tao lang pero gusto ko lang din talaga kasing maging komportable ang stay ko sa kanila. Naisip ko rin kasi na hindi naman sila ibang tao. Malalapit sila sa boyfriend ko, sa taong mahal ko. Kaya tama lang din na mahalin at tanggapin ko rin sila. Kahit hindi na naaayon sa expectations ko ang trato nila sa akin. Nagluto ka na pala. Opo, tita. Nagbilin po kasi si James kanina bago siya umalis. Sabi niya po pag wala pa raw po kayo ng mga 11 AM, mag-asikaso na raw po ako para sa pananghalian. May ano ba yung niluto mo? Sinigang po. Patikin nga ako. Diyos ko, ano ba to? Hindi natural na sampalok ang ginamit mo sa paasim. Alam mo bang masama sa katawan yung mga artificial na pampalasa na yan, ha? Kasi po, tita. Tapos overcook pa tong mga gulay. Dapat hinuhuli mo tong ilagay kasi madali yang maluto. Ay, iha, pinagmamalaki sa akin ni James sa tagaluto ka raw sa isang sikat na kainan. Pero bakit parang hindi mo naman yata alam ang basic? Tita, una po sa lahat, sa isang malaking karinderya po ako nagluluto. Nasanay po ako sa mabilisang kilos at galaw. Bukod po sa wala na kaming oras para maghanap ng mga sariwang sampalok pang sigang, bihira na rin po kasi sa mga palengke yon. Anong bihira? Ang sabihin mo, tinatamad ka lang talagang maghanap. Kaya po ang mahalaga na lang po sa amin ay makapagluto ng malinis at masarap na pagkain. Kahit hindi safe sa kalusugan na kakain, ganon. Hindi naman po sa ganon, tita. Ang ibig ko pong sabihin... Ay nako, iha. Huwag ka naman mga tuwiran. Makinig ka na lang sa akin. Para na rin kay James yan. Dahil kung sakali mang magkatuluyan kayo balang araw, siya ang kawawa, hindi ako. Okay po, tita. O siya, alis na lang ako ulit. Kinalela na lang ako mananang halian. Teka. Naku, iha, ha? Wagaliin mo nga isara lagi itong tangke ng gas. Delikado to eh. Sorry po, tita. Nakalimutan ko po eh. Ay, naku. Makaalis na nga. Ingat po kayo. Diyos mayo, kababaeng tao hindi pulido kumilo sa kusina. Ano naman niya? Hi, babe. Mag-aalas 3 na ng hapon, babe. Hanggang ngayon, di pa ako naglo-lunch kasi hinihintay kita. Ay, babe, sorry talaga. Napahaba kasi yung discussion namin ni Tito Ricky kanina eh. Pero huwag ka mag-alala. May dala naman akong good news para sa'yo. Pero pwede bang sabihin mo na lang habang kumakain tayo? Gutom na kasi talaga ako, baby. Ay, hindi, babe. Mabilis lang to, promise. I-explain ko na sa'yo. Okay, sige. Go! Ano yan? Babe, kinuha kong co-owner ni Tito Ricky sa itatayo niyang restaurant. At ang maganda pa ron, naasikaso ng tito lahat. Babe, magkakaroon ka na ng bagong trabaho. Ako? Bagong trabaho? Oo. Bakit?
Babe, nakausap ko na sa Tito Ricky. Next month na yung opening ng unang branch namin dito sa Bulacan at kukunin ka namin cook. Teka lang, Babe. Magandang opportunity to para sa'yo. Maganda rin yung nakalagay sa job offer. Marami kang benefits na makukuha. Tsaka, hindi na lang pangkarindire-rate ang sahod na makukuha mo buwan-buwan. Babe, magiging professional ko ka na. Babe, parang hindi ko naman yata deserve yun. Hindi nga ako nakatungtong ng college tapos magiging professional cook ako sa isang restaurant. Babe, ano ka ba? Hindi na issue yun. Magaling ka naman magluto eh. Pero hindi ako magaling. Babe, magaling ka. Masarap ka magluto at dedicated ka sa trabaho mo. Ikaw ang kailangan namin. Babe, kung dito ako sa Bulacan magtatrabaho, saan ako titira? Wala naman akong kamag-anak dito. Ayokong mangupahan. Ikaw talaga, babe. Ang dami mo iniisip. Alam mo yun? Huwag mo nang problemahin yung tutuluyan mo kasi may staff house naman kami. O kaya kung ayaw mo naman doon, well, dito ka na lang sa bahay. At least magkasama pa tayo, di ba? Kakausapin ko na lang si mama kung gusto. Babe, malayang pumayag si tita kung dito pa rin ako titira, no? Hindi pa tayo mag-asawa. Kaya sa staff house na lang ako kung sakali. Okay. Naintindihan ko. Pero babe, tatanggapin mo naman yung offer, di ba? Siguro, babe, pag-isipan ko muna ng mga ilang araw, ha? Sige, basta oo yung sagot mo ha. Ay nga pala, di ba sabi mo kanina may sasabihin ka sa akin? Ano yun? Wala. Wala, babe. Gutom lang ako. Yun lang yung gusto kong sabihin. Sige, tara na. Kumain na tayo. Gutom na rin ako eh. Sa puntong ito, napapaisip na ako sa magiging sitwasyon namin ni James. Kasi syempre, ang hirap tanggihan ng isang magandang opportunity na ilatag sa harapan ko. Ayoko rin naman kasing ma-disappoint sa akin ng boyfriend ko kung hindi ko tatanggapin ang offer dahil lang sa mga professional issues or personal issues. Aaminin ko, nahihirapan talaga akong makisama sa pamilya ni James. Kahit ayokong isipin na ayaw nila sa akin bilang girlfriend ni James, ayun pa rin ang nakikita ko sa pakikitungo nila sa akin. Lalong-lalo na ng mama ni James. Kaya hati talaga ako sa mga panahong yun. Natutuwa ako na hindi. Natutuwa dahil magkakaroon na ako ng bagong trabaho habang kasama ang boyfriend ko. At nadulungkot na naiilang dahil sa maliit na mundong ginagalawan ko kasama siya. Pero syempre, ako pa rin ang nag-adjust sa dulo. Tinanggap ko ang offer sa akin ni James at hindi ko na lang inisip kung ano ang mga masasabi at may isip sa akin ng mama niya. Gusto ko sana mag-open up kay James tungkol sa mga na-o-observe ko sa pamilya niya, pero hindi ko na lang itinuloy. Baka kasi pagmulan pa ng gulo. Kaya nananahimik na lang ako at nagfo-focus sa mga bagay na mas makakatulong sa sarili ko. Sa wakas, nakauwi na rin tayo, babe. Bakit parang ikaw pa yata yung napagod sa pamamasyal natin dito sa lugar niyo, babe? Well, ngayon na lang din kasi ulit ako gumala dito, babe. Tsaka, tiniyatasan na yung katawan ko sa mahabang lakaran. Exercise na rin yan para sa'yo. Oo nga eh. So ano, tara, pasok na tayo. Gusto ko na rin na makainom ng tubig eh. Grabe, Iha. Ulyanin na kasi ako. Hindi ko na matandaan. Okay lang po, tita. Ay, tita. Nandito pala si James tsaka si Crisel. Ma, may bisita ka pala. Sherlyn? Hi, James! Oh, kumusta ka na? Heto, I'm good. Ikaw? Eto, okay din naman. Kakauwi ko lang ng Pinas galing Singapore. Grabe, James, ha? Ngayon na lang tayo ulit nagkita after, 4 years, I think? Yeah, 4 na taon na may get. Actually, mag 5 years na nga yata eh. Wow, ha? Talagang bilang mo pa. Sherlyn, si Crisel nga pala, girlfriend ko. Crisel, si Sherlyn, Ay, nako, James. Ako yung nahihirapan sa'yo eh. Ako na nga magpapakilala ng sarili ko. Hi, Crisel. Sherlyn. Hello. Childhood best friend nga pala ako ni James and naging ex rin niya ako. Okay. Pero don't worry, matagal na yon kaya sana huwag ka nang mailang sa akin ha kasi magiging katrabaho na natin ang isa't isa. Teka. Sherlyn, anong magiging katrabaho? Ay, hindi pa ba nababanggit sa'yo ni Tito Ricky?
James, anak, kukunin ni Tito Ricky mo si Sherlyn bilang operations manager ng restaurant nyo. Nako anak, maswerte kayo dahil magaling magpatakbo ng negosyo yang si Sherlyn. Nako, hindi naman po masyado, tita. Ay, pa-humble effect ka pa. Ang dami mo nang naging experience sa ibang bansa bilang manager, di ba? O di ibig sabihin, batikan ka na. Batikan. Nakachamba lang po na mabait yung employer ko, kamo. Ay, yan ang gusto ko kay Sherlyn eh. Kahit marami nang naipundar at narating sa buhay, marunong pa rin magpakumbaba. Nagmerienda na ba kayo? Kasi kung hindi pa, maghahanda na lang muna kami na makakain ni Crisel doon sa kusina. Ay nako, ako na ang maghahanda. Magkwentuhan na lang muna kayo dito sa sala, ha? Ano bang merienda ang gusto nyo? Ikaw, Sherlyn, anong gusto mo? Ay nako, kahit po ano, tita, kayo na pong bahala. Okay, sige. Punta na muna ako ng kusina, ha? Ba't kayo na nahimik kayong tatlo, ha? Ang awkward ba? Charot lang. Ay, hindi naman. Grabe to. Oy, charot nga lang to naman. Masyado. Ay nako, Crisel, masanay ka na dyan kay Richie. Mapang-asar talaga yan. By the way, taga saan ka nga pala? Anong work mo before? Taga-Tagaytay ako. At cook ako sa... Cook si Crisel sa isang sikat na kainan doon sa Tagaytay. Yun yung trabaho niya for almost 6 years. Kaya gamay na niya yung pagluluto. Wow, nice! Alam mo, Crisel, marami talagang masarap na kainan dyan sa Tagaytay. Naalala ko pa nga, may paborito kaming lugawan dyan ni James dati. Talaga? Saan daw? Babe, yung sinasabi ni Shirley na lugawan, wala na yun. Matagal nang nagsara. Napalitan ng paborito natin Bulalo Restaurant. Yun pala yun. Ang hirap talaga magkwentuhan ng walang ungkatan ng past. Alam nga namang pagkwentuhan natin yung mga bagay na hindi nangyari, diba? Memories are memories. Hindi mo man pwedeng balikan, pero hindi mo na makakalimutan. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko pinagtitripan talaga ako ng tadhana. Parang isang malaking joke ang lahat. Pamilya pa nga lang ni James, hirap na akong pakisamahan. Tapos dadagdag pa si Sherlyn. At ang hindi ko pa maintindihan, bakit kailangan pang mangyari yon? Bakit sa dinami-dami ng taong pwede nilang kunin bilang katrabaho, bakit yung ex pa ng boyfriend ko? Bigla akong na-stress pagkatapos nun. At sa sobrang pag-overthink, tinanong na ako ni James kung okay lang daw ba ako at kung may problema ba. Pagkakataon ko na sana yun para mag-open up sa boyfriend ko pero hindi ko na naman nagawa. Nandun na rin siguro yung pride ko eh. Ayokong isipin ni James na nagsiselos ako at naaapektuhan ako sa mga nangyayari sa paligid namin. Pero deep inside, lalo lang nanganganap yung mga insecurities ko. Kaya parang unti-unti na rin nadadamay pati ang relasyon naming dalawa ni James. Mula noon, imbes na magpakalunod ako sa pag-overthink at mga insecurities, mas nagsumikap na lang akong mapabuti ang trabaho ko. Inisip ko na mas mahalagang mabuo ko muna ang kumpiyansa ko sa sarili kesa makuha ang loob ng ibang tao sa paligid ko. At para na rin lang mas maintindihan ninyo, big deal sa akin na makuha ang boto ng pamilya ni James dahil na rin sa pinagdaanan ko sa sarili kong pamilya. Galing kasi ako sa broken family. Iniwan kami ng tatay ko para sa ibang babae. Hindi rin kasi tanggap ng pamilya ni tatay si nanay eh. Sobrang binamdam yun ng nanay ko at natatakot ako na mangyari rin sa akin yun. Kaya kahit na nahihirapan akong balansihin ang lahat, kinakaya ko na lang. Hindi na lang din naman to para kay James eh. Para rin to sa akin. Para may mapatunayan din ako sa sarili ko. Hello, babe. Hello, babe! Happy birthday! Thank you, babe. Kanina ko pa inaabangan yung tawag mo eh. Akala ko matatapos na lang yung birthday ko nang hindi naririnig yung boses mo. Pwede ba yon? Siyempre, hindi ko naman makakalimutan yung babe ko, no? So ano, babe? Kamusta yung birthday celebration mo dyan? Okay naman, babe. Masaya rin naman kasi nagyayaring kumain sa labas yung mga kasamahan namin ni Shirley sa business trip. Pero syempre, mas masaya pa rin kung
sana kasama kita. Huwag kang mag-alala, babe. Magse-celebrate na lang tayo ulit pagkatapos niyan, okay? Ang daya lang kasi talaga, babe eh. Bakit kasi may natapat pang event sa mismong araw ng birthday ko? Pero, anyway, hayaan mo na. Ikaw, babe, anong ganap sa'yo dyan? Kamusta na yung araw mo? Ito, medyo pagod kasi Oh. dalawang magkasunod na cooking workshops yung pinuntahan ko today eh. Cooking workshops? Babe, hindi mo naman kailangan nun eh. Ang galing-galing mo na kaya. Nambola ka naman. Alam mo, babe, iba pa rin kasi yung may mga proper training kahit papano. Tsaka mas okay na rin yung ganito. At least, handang-handa ako para sa bagong trabahong papasukin ko, di ba? O bakit? Hindi ka pa ba handa sa lagay na yan? Babe, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, magtiwala ka sa sarili mo. Yun lang naman yung kailangan mo eh. Babe, gusto ko lang din kasi talagang may mapatunayan sa pamilya mo. Gusto ko maipakita sa kanila na deserve ko talaga yung opportunity na binigay niyo sa akin. But not in a way na kailangan mo magpa-impress totally sa kanila. Just be yourself, babe. Oo nga, babe. Alam ko. Pero kailangan ko maging best para na rin sa sarili ko. Well, naiintindihan ko naman. Natutuwa ako dahil motivated ka talaga sa ginagawa mo. Well, huwag ka mag-alala. Lahat ng yan magbubunga rin ng maganda in the future. Thanks, babe. Babe, tinatawag na ako ng mga kasamahan ko. Ay, ako na lang yung tatawag ulit sa'yo mamaya, okay? Okay, babe. Sure. Happy birthday ulit. I love you. Salamat, babe. Love you too. Ano na te? Nabati mo ba sa tawag si James? Oo, tapos na. Kakababa lang ng tawag. O bakit busy pa ba siya? Oo mukhang marami pa siyang kausap. O siya, ibig sabihin lang niyan, kumain ka na. Mag-aalas 11 na ng gabi, hindi ka pa nagdi-dinner. Kumain ka na, sabay mo na ako. Salamat. Alam mo, Crisel, believe talaga ako sa maturity mo no? Tingnan mo 4 days na magkasama sina James at Sherlyn sa business trip na yan. Pero parang okay lang sa'yo, parang hindi ka nag-aalala. Bakit naman kasi ako mag-aalala? Siyempre te, hello! Mag-ex kaya yung dalawa? Paano kung sa pagsasama nila sa business trip na yan, ibang klaseng business na pala yung trip nilang gawin? Richie, may tiwala naman ako sa pinsan mo. I know, right? Mga professional na tao sila. Hindi naman siguro sila gagawa ng mga bagay na walang connect sa kumpanya. Well, siyempre yan ang talaga iisipin mo para hindi ka mapraning. Pero kung ako yun nandiyan sa kalagayan mo, naku te, hindi ako papayag na didikit-dikit sa jowa ko yung ex niya kahit patrabaho yon, no? Kabisado ko yung mga ganyang galawan, ako! Kumain na lang tayo. Ay, ang daming notif ng Facebook. Ano naman kaya to? Ay, Crisel, tingnan mo, Bakit? Ano ba yan? May pinost na picture si Sherlyn at nakatag si James. Nako, ito ang sinasabi ko. Speaking of! Patingin nga. Ayan. Naku, ang haba ng caption ni Ateng. Naku, nagpa-small party pala siya para kay James. Naku, bidabid talaga yung babaeng yan kahit kailan. Teka, bakit magkatabi si James at Sherlyn sa lahat ng pictures? Abay, malay ko. Yan ang titanong mo dyan sa jowa mo. Tapos tingnan mo itong isang kuha nila, Naku, si Sherlyn pa talaga may hawak ng cake at nagpa-blow ng candle kay James. Ano, jowa lang, ha? Jowa lang? Ano to? Bakit ganito to? Saka sandali nga, ha? Binanggit man lang ba sa'yo ni James may paandar pala yung si Sherlyn, ha? Wala nga Nagtataka nga rin ako bakit hindi niya sinabi. O, diba? Ay, naku talaga! Nakakaloka! Ako ha? Iba na lang talagang naamoy ko dyan sa galawan ni Sherlyn na yan. Ako, kunwari pang trabaho ang ginagawa, pero may hidden agenda na pala! Bakit ganun? Bakit parang habang tumatagal, lalo nang bumibigat ang sitwasyon? Alam mo yung pakiramdam na ikaw yung naiipit tapos ikaw pa yung nahihiyang umangal? Yung ikaw yung girlfriend, pero parang wala kang karapatang magselos? Ganun na ganun ang nararamdaman ko. May time pa na sa unang pagkakataon, sa sobrang pag-overthink ko, pinagkialaman ko ang cellphone ni James habang tulog siya. At doon ko na nga nakita ang conversations nila ni Sherlyn. May mga sweet chats pa sa kanya ang ex niya at halatang super close pa rin sila sa isa't isa. Lalo lang akong nagselos at magmula noon, unti-unti na rin nagbago ang samahan naming dalawa ni James. Hindi ko na maiwasang hindi pagsilosan si Sherlyn kahit pa nasa trabaho kami. Dahilan,
para mapadalas na ang pagtatalo namin ni James na nauuwi na sa matinding tampuhan at away. Ano, Richie? Sigurado ka bang ito na yung resto bar na sinasabi mong laging pinagtatambay ni James tuwing gabi? Nako, oo. Ito na yun. Hindi ako pwede magkamali. Ano pa talaga ako? Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Tinaya mo pa akong pumunta dito. Nitong mga nakaraan kasi lagi nang inuumaga ng ungitong si James eh. Masama na yung kutob ko. Nako, yun talagang si Isa. Ano kaya magandang gawin? Wait lang, tsatsyempo lang ako ha. Bakit? Anong balak? Susugod ka rin? Ay, hindi. Sisilipin ko lang siya dito sa labas. I-check ko lang kung nandiyan ba talaga siya sa loob at kung sino kasama niya. Akala ko gagawa ka ng eksena. Sayang, na-excite pa naman ako. Baliw. Hindi naman ako iskandalosang babae. I know, right? O sige na, te. Sumilip ka na dyan at na makauwi na tayo. Ha? Ano oras na? Ano natok na talaga ako? Oo na, sandali lang. Mabilis lang to. Alam mo, tutulungan na kitang hanapin sa dyan. Nasaan ba? Nasaan ba? Huwag na, ako na lang. Baka makita ka pa dyan. Ano ba yan, te? Bakit para tayo pa yung nagtatago? Tayo ba yung may ginagawang kababalaghan, ha? Basta huwag ka na lang magulo. Okay, sige. Dito lang ako. Bilisan mo na sumilip dyan. James, nasan ka ba? Nandyan ka ba sa loob? Sana wala. Sana wala. Sana wala na lang akong nakita. Uy, te! Ano nangyari sa'yo dyan? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano, na-check mo na ba si James? Nandiyan ba siya sa loob? Ano? Umuwi na tayo. Eh, bakit? Bakit nandiyan sa... Anong nakita mo? Basta umuwi na lang tayo. Lika na. Ha? Lika na nga sabi. Aray ko naman, sa dali lang naman, Crisel. Ito na nga, susunod na nga. Oh, ha? Crisel? Ano? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, ano yung ginagawa mo rito? Bakit ka nag-iimpake, ha? Wala ka nang pakialam. Ano? Teka nga, makipag-usap ka nga sa akin na maayos. Ano ba talagang problema mo? Hindi mo pa talaga alam? O hindi mo lang inaalam? Crisel, gulong-gulo na ako sa'yo eh. Ano ba kasing nangyayari? Kanina pagdating ko sa opisina, ang sabi sa akin ni Shirley nagpasa ka raw ng immediate resignation. Tapos ngayon pagpunta ko rito, naabutan naman kita nag-iimpake. Crisel, ano ba to ha? Ano to? Okay, sige. Total naman nagkukunwari kang inosente, di sasabihin ko na. Pero uumpisan ko sa pinakamalala. James, kagabi, pinuntahan kita sa resto bar na madalas mong tambayan. Oh, ano namang ginawa mo ron? Ano pa ba? Di inalam ko kung anong pinagkakabisihan mo para hindi mo sagutin ang mga tawag at text ko. Pambihira. Talagang pambihira, James! Kasi alam mo kung ano nakita ko, ha? Nakita ko kayo ni Shirley na naglalampungan habang nag-iinuman. Para kayong mga ahas na naglilingkisan. Kung makakapit siya sa'yo, parang wala kang girlfriend, ah. Crisel, alam mo, wala lang yun. Lasing lang kami ni Shirley. Laseng? So kapag laseng, pwede ka nang lumande? Pwede ka nang gumawa ng Yan ang mali? hirap sa'yo eh! Lagi mo nalang binibigyan ng mali siya lahat ng bagay! Lahat sa'yo, big deal! Wow! Nakakawaw lang talaga, James. At ako pa ngayon ang may kasalanan sa nararamdaman ko. Ako pa? Ha? Ikaw kasi! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na matagal na kaming tapos ni Shirley? Ikaw lang naman itong nagpapalaki ng issue, Crisel eh! Hindi lalaki yung issue kung hindi buhay, James. Hindi lang to ngayon nangyari. Ibig sabihin, totoo lahat ng kutob ko. May laman lahat ng kabat pagsiselos ko. Nagkakaganyan ka lang naman kay Shirley dahil ex ko yung tao! May girlfriend ka na! Kailasing ka man o hindi! Ex mo man yun o hindi! Wala ka ng karapatang lumande! O ano? Ba't natahimik ka? Tagos ba? Tagos, di ba? Ikaw naman itong may kasalanan eh. Ano? Kasalanan ko na naman Ikaw ngayon. yung unang nawala ng oras para sa atin dalawa. Wala ka na kasi ibang iniintindi kundi yung sasabihin ni Mama sa'yo. Yung iisipin ng ibang tao sa'yo. Kaya nakakawalang gana ka na eh. Ganon? Kung ikaw nawawala ng gana, pues ako nagsasawa na! Sawang-sawa na ako makaramdam ng pagod, James! Bakit? Kasi pagod na akong isiksik yung sarili ko dyan sa mundo mo! Ano? Hindi ako gusto ng pamilya mo para sa'yo. Yung visit na ex mo naman,
pilit na binabawi yung pwesto niya dyan sa puso mo. Yang buwisit na pwestong kanya naman yata talaga. Crystal, alam mo na walang patutunguhan tong pag-uusap na to eh. Wala na talaga! Kasi ito na yung huling pag-uusap natin. Ayoko na, James. Tapos na tayo. Crystal, saan ka pupunta? Crystal! Crystal! Umuwi na muna ako sa Tagaytay. Pinutoy ko na rin lahat ng communications namin ni James. Nagpahinga na muna ako sa loob ng 2 buwan. At sa sobrang sakit, dahil syempre sa kabila naman ng lahat na nangyari mahal ko pa rin si James. Pero kailangan kong tiisin. Oo, for the meantime, kay James lang umikot ang mundo ko. Pero ako, hindi nababagay sa mundo niya. Nakakainis na tumagal pa bago ko na-realize na parang isinisiksik ko lang talaga ang sarili ko sa buhay ni James. Isang bagay na hindi ko naman dapat ginagawa bilang girlfriend niya. Nahirapan ako sa paglipas ng mga araw dahil hindi ko pa rin makalimutan ang ex ko. May time din kasi na inalam pa ni Richie ang contact number ko para lang maipaalam sa akin kung gaano ro kamiserable si James pag alis ko. At naging tulay pa ang pag-uusap namin yun ni Richie para makontak din ako ni James. Tinawagan niya ako gamit ang ibang number. Humingi siya ng tawad at halos magmakaawa na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. At syempre, dahil na rin sa may nararamdaman pa ako kay James, pumayag ako sa gusto niyang puntahan ako para makapag-usap raw kami ng masinsinan. Kaso nga lang, 3 days bago ang araw ng pagkikita namin ni James, nagkaroon na naman ako ng isang di inaasahang bisita sa bahay. Shirlene, pasensya ka na ha. Maliit lang tong bahay namin tapos hindi pa ganun kalinis. Hindi din kasi expected na may bisita pala ako ngayong araw. Nako, okay lang. Ako nga yung dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Kasi binigla kita sa pagpunta ko dito. Ano na nga palang sasabihin mo? Kasi parang masyado yatang seryoso yung pag-uusapan natin para bumiyahe ka pa mula Bulacan hanggang dito sa Tagaytay. Actually, bukod sa may importante kong sasabihin sa'yo, gusto ko lang din magkaayos tayo at magkaliwanagan. So, obviously, tungkol kay James to, tama? Okay, sige, go lang. Crystal, I'm sorry. Sorry sa lahat ng gulo, issue at saka sa problemang dinala ko sa relasyon niyo ni James. At ngayon aaminin ko sa'yo, oo, hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Hindi ko matanggap na ex na lang ako at ikaw yung bago. Sorry kasi naging mahina ako. Okay. Okay, ano pa? Ha? Ano pa yung mga sasabihin mo? Sa nakikita ko kasi sa mga mata mo ngayon, marami kang dinadala. Ilabas mo na lang muna lahat. Makikinig na lang muna ako. Mamaya na ako magsasalita. Huwag ka nang umiyak. Kaya mo yan. Hindi kasi... Hindi ko lang ine-expect. Hindi ko ine-expect na ganito yung magiging approach mo sa akin. Pagkatapos ng lahat-lahat. Crystal, ang bigat ng kasalanan ko sa'yo. Kaya nga ilabas mo na lahat para gumaan na yung pakiramdam mo. Crystal, buntis ako. Buntis ako at si James yung ama. Kaya pala. I'm sorry. Sorry talaga, sorry. Kung gusto mo magalit ka sa akin ngayon, magalit ka. Murahin mo ako, saktan mo ako, tatanggapin ko lahat. Lahat, mapatawad mo lang si James. May tanong lang ako. Kaya ka ba pumunta rito dahil alam mong may plano si James makipag-ayos sa akin? Crystal, hindi.
Kung iniisip mo inuunahan ko siya rito para pigilin yung pagbabalikan ninyo, pues nagkakamali ka. Inuunahan ko siya rito kasi natatakot ako na baka hindi mo siya mapatawad oras na malaman mong buntis ako. Pero kasi... Ikaw talaga yung mahal ni James, hindi ako. Kaya, Crisel, sana yung pagmamahal niya sa'yo, yun yung makita mo at hindi yung kasalanang nagawa niya. Kasi kung may dapat sisihin sa lahat ng nangyari, ako yun. paano kung sabihin ko sa'yo ngayong hindi ako makikipagbalikan sa kanya? Crisel, Shirlene, ayaw kong maging makasarili. Ayaw kong dumating sa point na may isang inosenteng batang lalaking walang buong pamilya. Nang dahil lang sa nagmahal ako. Nang dahil lang sa inilaban ko kung ano yung dapat na sa akin. Kaya ipapaubaya ko na lang lahat sa Diyos. Buuin niyo yung pamilya niyo ni James. Panindigan niyo yan. Kahit doon lang masaya na ako. Crisel, hindi. Huwag mong gawin yan. Ako na lang yung lalayo. Ako naman kasi yung nag-umpisa ng lahat eh. Hindi, Shirlene. Hindi mo kailangan gawin yan. Isipin mo na lang yung magiging kapakanan ng magiging anak mo. Alam kong kahit papaano may natitira pa rin pagmamahal si James para sa'yo. Kaya ako na lang yung lalayo. Hello, Crisel? James, wag mo na akong puntahan sa Tagaytay. Oh, bakit? Kasi wala na ako ron. Teka, bakit? Nasa ka ba? Basta wala na ako ron, nasa malayo na ako. Crisel naman, ano ba naman to? Akala ko ba okay na? Akala ko ba magkikita na tayo at magkakaayos? Akala ko rin eh. Ano naman bang nangyayari? Ha? Bakit bigla nabago na naman yung isip mo? James, Oh, si Shirley na dapat yung piliin mo, hindi ako. ano? Huwag na nating pahabain to. Sigurado naman akong alam mo kung ano yung ibig kong sabihin. Crisel naman, oh. Please, huwag mo naman gawin sa akin to. Laban mo naman ako. Huwag ka naman magpatalo. Oo, alam kong wala na akong laban kay Shirlene. Kasi syempre magkakapamilya na kayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun talunan na ako eh. Kasi ginawa ko naman yung tama, di ba? Ginawa ko kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Sa pamilya mo, kay Shirlene, at para na rin sa akin. Sa sarili ko. Para makalaya na ako sa lahat ng sakit at galit. Kaya sana gawin mo rin yung part mo, James. Gawin mo yung tama. I'm sorry pero buo na yung desisyon ko. Hanggang dito na lang tayo. Hindi sa nagpakamartir o nagpakabayani ako. Hindi rin sa masyadong mataas ang pride ko pero ang pagpaparaya lang ang nakikita kong solusyon sa lahat ng masasakit na pangyayari sa buhay ko dala ng pagmamahal ko kay James. Tao lang ako at sobrang nakakababa para sa ibang babae na malamang nabuntis ng taong mahal mo ang ex-girlfriend niya. Nakakadurog, hindi lang ng puso, kundi pati na rin ng pagkatao. Gustuhin ko mang magwala sa galit at sisihin ang kung sino, mas pinili ko na lang na umintindi at magparaya. Ipauubaya ko na lang sa Diyos at sa galaw ang tadhana ng lahat. Kahit naman kasi ipaglaban ko pa ang relasyon namin ni James at magbalikan kami, nasaktan niya na ako eh. Nagbunga na ang kasalanang ginawa niya sa akin. Wala nang magbabago. Kaya mas pinili ko na lang gawin ang bagay na magdadala sa isang magandang pagbabago sa buhay ko.